focus sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon so that we can worship Him properly, spiritually as well. Ang pinakamahalagang bahagi ng ating pagsamba ay ang pangangaral ng salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay magsitayo sa pagbibigay galang sa Kanyang banal na salita. Let us open our Bible in the book of 1 Kings. First Kings. Unang mga hari. Chapter Samuel. First Kings. Parang ako makakabete. Ha? Beke? Oo, ulit yun eh. Beke. Beke. First Kings. Okay, chapter number 18. Uy, lalap na. Elijah's message. Okay, kanya nakita, chapter number 18 in verse 36. Uy, malayo pala. Amen. Amen. So, babasahin po natin ang sabay-sabay sa 36 hanggang verse number 40. Kanya nakita, say amen? Amen. So, let us read all together now. And it came to pass at the time of the offering of the evening sacrifice that Elijah the prophet came near and said, Lord God of Abraham, Isaac, and of Israel, let it be known this day that thou art God in Israel, and that I am thy servant, and that I have done all these things at thy word. Hear me, O Lord, hear me, that these people may know that thou art the Lord God, and that thou hast turned their heart back again. Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice, and the wood, and the stones, and the dust, and licked up the water that was in the trench. And when all the people saw it, they fell on their faces, and they said, The Lord, He is the God, the Lord, He is the God. And Elijah said unto them, Take the prophet of Baal, let not one of them escape. And they took them, and Elijah brought them down to the brook of Kishon, and slew them there. So tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, muli po kami nagpapasalamat sa hapong ito na kami po ay muling makapag-aaral ng inyo pong mga salita ng buhay na siyang magbibigay kalakasan sa aming buhay pananampalataya, Panginoon. Thank you, Lord, for giving us such privilege to be used by preaching to deliver Thy word to Thy people. Dalangin ko po, Panginoon, na meron man kayo nakikitang hindi tama sa aming mga puso, ay pakalinisin niyo po kami ng inyo pong mga salita, nang sa gayon ay mabuhay po kami ng may kabanalan at lumakad ayon sa inyong kalooban. At minsan pa ang gabay at pangunguna ng Banal na Espiritu ang siyang magbigay kaunawaan sa bawat isa ngayong hapon. At pangunahan niyo po kami sapagkat ito ay aming hiling at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Makapaupo na po tayong lahat. Alright, so yung ating binasa ngayong hapon ay ito ay istorya ni Prophet Elijah to challenge the priest of Baal. Kanyang hinamon ang mga bulang pari ni Baal upang ipakilala ang buhay na Diyos, ang Diyos ng Israel. At sa kanyang panalangin ay dun natin makikita na ang paglapit ni Prophet Elijah sa ating Panginoon ay naroroon ang kanyang kamay. Kung kaya't ang mga taong ito ay hindi binigyan ng pagkakataon itong mga false prophet na magturo pa ng maling aral. At sa panimula ng ating binasa ay he demonstrate of a victorious prayer by the prophet Elijah. So pamamagatan po natin how Elijah prayed to victory.
how Elijah prayed to victory. So, in the life of Elijah, the prophet of God, so, in short, in his prayer, conquered the enemy. No? Dito ay pinakita paano tutugon ng Diyos, no? Sa panalangin ni Elijah at sa panalangin ng mga false prophet ni Baal. No? Itong mga priest ni Baal. At itong mga kaaway na ito, no? Which is the enemies in us and around us must flee before the holy majesty of God, which will be revealed through our prayer. Kaya alam nyo, pagka nananalangin ng isang mananampalataya, talagang nagtatakbuhan ng mga kampo ng kadiliman. Amen? So, pag hindi kayo nagpe-prayer, katabi nyo siya. Ayan, kaya delikado, pag hindi ka nananalangin, lagi mo silang katabi. No? Hindi ka tatantanan. Bakit? Kasi yung ginagawa nila, ginagawa mo rin. No? It's all the same. Pero pag ikaw ay nananalangin, ang anak ng Diyos ay nananalangin, talagang sila'y nagtatakbuhan na walang patutunguhan. Kanya-kanyang takbo itong mga demonyo. Ayan, no? Pero ganun pa man, wala silang patutunguhan sa kamay ng Panginoon. Sila'y wawasakin. Sila'y sisirain. As the prayer of Elijah, dito sa kanyang istoryang ating binasa. Okay. So number 1, makikita natin how Elijah prayed to victory. Number 1, it was a specific prayer. It was a specific prayer. So napakahalaga pala sa panalangin na ikaw ay specific. Amen? Amen. Ayaw ng Diyos na nagpe-pray ka, pagpalain niyo po ang buong bansang Pilipinas. Amen. Ayan. So, hindi ganon. Kinakailangan iisa-isahin mo anong gusto mo mangyari. No? Parang yung sitwasyon mo sa problema, no? Kinakailangan yung problem, yun ang i-deal mo sa Lord. Right. Huwag kang magbabanggit ng kung ano-ano. Gusto niya, ano ba talagang kailangan mo? No? Of course, we need to pray for them sa ating mga nakapaligid. Pero as a Christian, meron tayong mga pangangailangan na dapat nating ilapit sa Diyos. Amen. Philippians 4. Kaya napakahalaga ng tinatawag na specific prayer. So, herein lies a great secret. By this, he meant that we should ask clearly and specifically for that which is in our hearts. No? Hindi pa nga natin binibigkas ng ating mga bibig. Sabi ng Panginoon, alam na niya. But we need to say it. Alam naman ng Panginoon kung anong tamang panalangin. Alam naman ng Panginoon anong ipapanalangin ko. Kaya hindi na ako magpe-pray. Matutulog na lang ako. So, hindi po. Kinakailangan sabihin mo sa kanyang harapan. Although ang Diyos ay makapangyarihan, but there is proper tinatawag na yung tamang panalangin, no? O right prayer sa ating Panginoon. Ano yan? Yung specific prayer. So yan ay nakalagay sa Matthew 7. Take note na lang po. So Matthew 7 pababa, makikita natin na ayaw ng Panginoon yung ritual. Pag sinabing ritual, paulit-ulit, no? Kaya yung sabi ng iba, yung paano po yung tinuro ng Panginoon na Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. So hindi po mali yun. Tama yun, pero hindi siya dapat maging paulit-ulit. Kasi dun sa gawing baba ng mga verses, ayaw ng Panginoon na paulit-ulit. Yun ay isang pattern of prayer. No? Our Father means honoring God, no? Pagkilala sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang pangalan, who art in heaven, hallowed be thy name. No? Andun yung iyong tinatawag na pagkilala, yung iyong adorasyon, yung iyong pagpuri sa Panginoon. No? Kaya nga, ang nakatatawag lang talaga sa Panginoon yung mga anak niya. No? Si Brother Jacob nga, hindi ako matawag na papa eh. Dahil hindi naman talaga niya ako papa. Pero walang agam-agam, no? Natatawag niya ang kanyang daddy, no? Immediately. Tama? Bakit? Kampante siya. Dahil alam niya, yun ang tama. Alam niya na siya yung
daddy niya. Alam niya na siya yung anak ng kanyang daddy. So, ganun din ang ating relasyon sa Diyos. Na pag tayo tatawag, meron dapat tayong tinatawag na relation. No? Okay. At ang ating Christian life ay yan ay nagkaroon ng tinatawag na relasyon sa Diyos nung tayo ay muling naibalik, no, sa nawalang relasyong yan dahil sa kasalanan. At ngayon ay tinuturuan tayo, no, since tayo ay mga anak na ng Diyos, mahalaga na tayo nakapagsasabi na specific. So, yung mga anak ko, pagka may kailangang aklat sa klase, no, hindi niya sinasabi, Papa, doon sa aming klase, kailangan ng mga libro eh. So, ay, ganun ba bro? Ibig sabihin, pag-aaralan nyo. Pero kung sasabihin, Papa, doon sa aming school ay ina-oblige kami na bumili ng aklat. Kailangan kong bumili. So, means, kailangan niya ng pera para bayaran ng libro. Pero kung sasabihin niya, kailangan sa aming klase ng buong klase ng libro, yes, kailangan niya. Pero iba yung sasabihin mo specifically na ikaw mismo, kailangan mo ng libro, amen? Amen. Dahil hindi ko ipoprovide, hindi common sense na ipoprovide ko lahat ng pangangailangan ng mga estudyante roon. No? Pero specifically, dun sa anak ko na nagsabi, kailangan niya, and I need to provide whatever she wants. No? So, ganun din sa ating panalangin, mahalaga yung specific prayer. Kaya dito pa lang ay tinuturuan na tayo paano manalangin ng tama sa Diyos. So, since it was a specific prayer, ang sabi niya, let it be known today that thou art God in Israel. According to verse number 30. 37. Okay, 37. Hear me, O Lord, hear me, that these people may know that thou art the Lord God. So yung maipakilala mo ang Diyos na yung sinasampalatayanan ay isang bagay na napakahalaga sa mga maling paniniwala, maling turo. Kaya alam niyo, pagka mali ang ating turo, so wala ka nang hindi mo sila pwedeng intindihin. Bakit? Parehas ka naman din mali. Ano pang pinagkaiba? Pero kung tama, mahalaga na maipakilala mo yung Diyos na yung sinasampalatayanan. Amen? Amen. Kaya although may mga salitang respect other religion. No? Sabi ng Biblia, hindi ka dapat makisimpatya sa kanila. Yung kanilang tinuturo, yung kanilang ginagawa, yung kanilang maling buhay. So, hindi dapat. Bakit? Sabi ng Biblia, pinatay nga lahat ng priest ni Baal eh. Lahat ng false prophet pinatay doon sa paanan ng bundok. Di ba? Hindi naman ibig sabihin, papatayin natin sila. So, ibig sabihin, wag nating tangkilikin yung maling turo. No, yung kanina, yung sa ating memory verse, sabi doon ay reproof them, no? Correct them, no? Kaya napakahalaga ng Biblia. At kung wala tayong Biblia, paano natin sila i-correct? Paano natin sila i-reproof? No? Kung wala ang salita ng Diyos. At ganoon din, ginamit ni Elijah yung salita ng ating Panginoon to rebuke them. Talagang sinaway sila eh. Sige, tawagan nyo ang inyong Diyos. At dito lang ako matutulog muna habang kayo tumatawag. No? At alam nyo, habang nananalangin, kung mabasahin nyo itong buong chapter na ito, and the following, makikita natin, na talagang pinagsusugatan ng false prophet itong kanilang mga katawan, pinadugo, para dinggin lang sila ng Diyos na kanilang tinatawag. No? Pinaghihiwa ng mga matatalim na bato, no? At doon ay umiiyak sila, ngunit walang Diyos na tumutugon sa kanilang panalangin. Yan, doon pa lang ay nakita natin na yung kanilang nilalapitang Diyos ay Diyos-Diyosan, hindi talaga tunay na Diyos, hindi makapangyarihang Diyos. Bakit? Diyos na patay. At ang Diyos ng Israel, hindi siya patay, buhay. Amen?
Amen. Yung Diyos na ating tinatawagan, buhay siya. Kaya sabi ni Elijah, ipakikita ko sa inyo sa pamamagitan ng panalangin ito, ayan, with this prayer, I will show you who is the true God. Kaya pag tayo nananalangin, ay pakikilala natin kung sinong totoong Diyos eh. Amen? Amen. So, napakahalaga po nun. And number 2. So, Elijah's prayer had the right motive. Elijah's prayer had the right motive. So, yung kanyang panalangin, meron siyang tamang motibo. Ano yan? So, the deepest motive of his heart was not even primarily the salvation of the people. Hindi talaga yung kaligtasan ng mga taong ito eh. So, anong motive ng kanyang hamon dito sa panalangin ito? But the honor of God. Sabi niya, he says, let it be known this day, 37, that thou art God in Israel. Hindi talaga kaligtasan, kundi maipakilala ang tunay na Diyos. Amen? Amen. So, hear me, O Lord, hear me, that these people may know that thou art the Lord God, no? And thou hast turned their heart back again. Kung meron mang tao na makikita niya na mali ang kanyang kinalalagyang pananampalataya, no? Maling Diyos, maibalik, sabi niya. Pero mahalaga, maipakilala ka muna sa tunay, maipakilala muna sila sa isang tunay at buhay na Diyos. Amen? Kaya pagka nagpe-pray ka, no? Pag nagpe-pray tayong mga mananampalataya, so ang Panginoon natin, ang nakikita, hindi ikaw. Na nakikita nila na ang taong ito ay yung kanyang Diyos na nilalapitan ay totoo. Bakit? Ikaw mismo, seryoso ka sa panalangin eh. Are you praying? Amen. Mahalagang nananalangin ka. Bakit? Kasi kung mas maraming oras mo sa ginagawa mo kaysa sa panalangin, nakakalungkot. Hindi ka mag-go-grow. At ang prayer mo, especially sa ating mga first promise ng Panginoon, sa isang mananampalataya, ano kanyang first promise? Sa mga taong naligtas, yung salvation ng kanyang family. At pag hindi ka na nananalangin sa iyong mga mahal sa buhay, parang sinasabi natin, sa impyerno ka na lang pumunta. So that's the reality of neglecting your prayer. Parang sinasabi mo sa mga tao, mamatay kayo, sa impyerno kayo pumunta. No? Pero pag nananalangin ka, yung motive ng puso mo na itatama. So, do you get what I mean? Amen. So, na itatama yung motibo, no? Yung ating paglapit sa Panginoon. Minsan nga, pag mali ang motibo mo, ang prayer mo, mali ang motibo, minsan ikaw pa nahihiya sa sarili mo. Naku, mali yata yung sasabihin ko sa Panginoon eh. Bakit? Kasi kung ka, aware ka doon sa nangyayari sa buhay mo. So, dapat maging sensitive tayo. Ano ba talaga ang kailangan ko sa prayer? At ano ba ang dapat maging motibo ng aking panalangin? No? So, kasi kung ang purpose ng Panginoon, makinig kayo, ang purpose ng Diyos, no, ay iligtas ka lang, dapat nung tinanggap mo si Jesus sa puso mo, namatay na tayo eh. Wala ka ng purpose. But there is a purpose there. Maligtas ang mga mahal mo sa buhay. Gusto ba natin maligtas? Amen. Amen. Marami pa akong kamag-anak na hindi ligtas, na namamatay, na hindi pa nakikilala si Kristo sa kanilang buhay. Nakakalungkot. At pagka pinababayaan natin ang panalangin, parang yun ang motive ng ating prayer, mamatay na lang kayo. So kaya minsan, hirap tayong manalangin eh. Bakit? Mali yung motibo natin. Mali yung gusto natin, yung mabuhay lang tayo, kumain, yumaman, magkaroon ng pera, magandang bahay, lupa, sasakyan. Hindi yun ang purpose ng Lord. Ang purpose niya, primarily, maligtas ang iyong mga mahal sa buhay. Sabi dun sa Acts, di ba? 16:31. Ang sabi ng Panginoon, no?
ni Paul and Silas, manampalataya ka sa Panginoon, ikaw, sabi do, ikaw at ang iyong kasambahay ay maliligtas. Amen? Kaya ang promise ng Lord sa isang na-save, masisave din ang kanyang kasambahay, kanyang family, ang kanyang buong mag-anak. So that is the purpose of God in your life. So kaya yung prayer napakahalaga na ito ay specific. Anong pangalan niya? Procopio, no? Tapia, Topia, Hopia. No? Yeah. So dapat ay sinasabi natin ang pangalan nila. Naku, matigas ang ulo niya. Sabihin mo ang pangalan. Walang matigas sa Panginoon. Amen? Amen. Lalambot yan. So sabi niya, he says, let it be known this day. No? Kaya ang panalangin hindi pinagpapabukas. Let this day, no? Let be known to them. Kaya ang prayer, inuumpisahan, hindi yan pinaplano. Ginagawa na siya instantly. Bukas magtatapat na ako sa prayer. Hindi! Ngayon! Kaya sabi ni Elijah, no? Kaya yung prayer niya, dininig eh. Bakit? Hindi na niya pinagpabukas. Let it be known this day. Na malaman nila, maunawaan nila na ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Amen? Kaya ang panalangin, ngayon, hindi siya bukas. Kaya pagka may mga rescheduling ng prayer, nakakalungkot eh. Hindi nyo lang pagka hindi nagpe-pray ang church, marami nangyayari sa buhay natin na hindi tama. No? Magagalitin, masungit, no? Lalo na pag alam blessing, alam pera, no? Ako ba? Ba't ganun? So para bang ang pera ay may tatak na pis eh. Ako ba? So, pero hindi po. Dapat ang panalangin, no? Huwag nating kaligtaan, bagkus, let this day, let it be known. Let it be known to them, no? To these people, that thou art God of Israel. In verse number 37, are you still there? Amen. Amen. Ang sabi niya, hear me, O Lord, hear me, that these people may know that thou art the Lord God, and that thou hast turned their heart back again. So alam niyo, minsan yung Diyos na sinasampalatayanan natin, hindi nila nakikita. Hindi nila nadadama yung kapangyarihan. Bakit? Walang epekto sa buhay natin. Walang pagbabago. Ikaw pa rin yung dating luma. Lumang Manuel, lumang Ani, lumang Oscar, lumang Jerry. Walang makitang bago. No? Kaya napakahalaga sa buhay natin na makita nila na tayo, no? Pagka nananalangin, Diyos ang nakikita ng mga taong ito. So, the burning passion in Elijah's life was the for to honor God. So, na makilala nila na itong Diyos na tatawagan ko sa araw na ito ay makikilala nyo. Amen? So, napakaganda ng panalangin ni Elijah. Akala natin, it is just a simple prayer, pero doon sa panalangin yun, naroroon yung punto ng kanyang prayer eh. Makilala ng mga taong ito. Kaya alam nyo, bago maligtas ang tao, kinakailangan pag-pray muna siya. Hindi siya instantly maliligtas. Kinakailangan may taong magmamalasakit sa kanya na ipakikilala niya yung Diyos na sinasampalatayanan mo. So that's why how Elijah prayed to victory. So nakita natin yung tamang motibo, no, ng kanyang panalangin, yung kanyang passion, no, as a prophet of God, naroroon yung kanyang desire to call God in his life. Hindi natin kinakailangan maging prophet, right? Dahil wala ng propeta, no? So patay na lahat ng propeta at wala ng purpose ang prophet dahil may Bible na. So ang kailangan natin ngayon ay magkaroon ng tamang motibo sa ating panalangin. Number 3. So Elijah's prayer was founded on the absolute certainty of being heard. Elijah's prayer was founded on the absolute certainty of being heard. Ano yan?
makikita natin yung pagtawag ni Elijah sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang panalangin, ay alam niya na ito ay makararating. Alam niya na ito ay maririnig ng Panginoon. Amen? So, sarap damhin na sa mga katagang lalabas sa iyong mga labi, sa iyong mga bibig, no? Na mga panalangin, ay merong Diyos na makaririnig. Amen? Amen. So, isa sa pinakamahirap na panalangin, na yung ikaw mismo ay diskumpiyado ka na hindi ka maririnig ng Panginoon. No? Kasi ang sabi ng Panginoon, pagka ikaw ay lumalapit sa Kanya, kinakailangan mong magtiwala na merong Diyos na makaririnig. At ang pagtawag ni Elijah ay hindi malayo dito. So, tiwala siya na didinggin ng Diyos yung kanyang sinabi, specifically. So, anong sabi dito? How could he know that the Lord would hear him and answer him? Short prayer immediately. Napaka-iksi ng kanyang sinambit na mga kataga sa kanyang panalangin. But I believe that Elijah's certainty seemed short, no? But it is in absolute obedience to the Lord. Diba? Sabi ng Bible, pagka ginagawa natin ang kanyang kalooban, sinusunod natin ang kanyang utos according to John 10, no? Hingin ninyo ang gusto nyong hingin sa aking pangalan ay ibibigay ko sa inyo. Amen? Amen. Amen. Pero kung ikaw mismo, alam mo na diskumpiyado kang hindi ka masunuring anak, ikaw mismo ang nagsabi, naku, mukhang hindi ako maririnig ah. Bakit? Alam mong nasa buhay ka ng pagsuway eh. Nasa disobedience ka. In a simple prayer, hindi natin magawa. Di ba? Yun yung katotohanan. Hindi ko kinokondem ang mga mananampalataya, but it is the reality. Yung simple lang, prayer lang, kadali naman yan. Pero yun yung madali, yun yung pinakamahirap gawin. Diba? Yung pagbasa natin ng mesadyo ng mga malalapit sa ating puso, sa kamag-anak, sa social media, pagka tumunog ang cellphone, tut-tut. Diba? Sino kaya? Inaabangan natin eh. Or meron tayong inihintay na mga updates, tut-tut. Asan na cellphone ko? O may nagre-ring, asan na cellphone ko? Diba? Pero yung Bible, nandun, nakatiyang yan, puro alikabok. Diba? Madaling basahin ang Bible eh. Amen. Right? Pero mahirap gawin. But I believe, Elijah's prayer, no? Alam niya na, didinggin ng Panginoon sapagkat ginagawa niya ang iniuutos ng Diyos. Ganon din tayong mga mananampalataya. Alam natin na didinggin tayo ng Diyos sapagkat tayo sumusunod at lumalakad sa Kanyang kalooban. Paano mo malalaman lumalakad ka sa Kanyang kalooban? By reading His Word. Amen? Amen. Hindi nakikilos ang Panginoon sa pagtulog. Hindi ka naman nanagip, basahin mo ang Biblia para malaman mo ang kalooban ko. Hindi na! May Bible na eh! Si Jacob lang ang nananaginip niyan. Di ba? Nung natutulog si Jacob, di ba nakita niya yung langit bumukas? May hagdan. May mga anghel na malikmanaw at ang Panginoon nakaupo sa trono. Wala na! Sa lumang tipan yun. May Bible na mga kapatid. Andiyan ang Bible, basahin mo. Amen? Amen. So, baka hindi pa kayo updated sa inyong Bible reading. Updated po. Amen. Praise the Lord. Advanced reading. So, ako ay hindi advanced, hindi naman late na late. No? Tama lang, according to dun sa schedule ng... minsan, pag napapasarap ako ng basa sa istorya, tinutuloy ko kahit sumobra ng ilang chapter. Amen. Chapters, I'm sorry. No? Bakit? Kasi habang binabasa mo, no? Yung pala yun, di ba? Di nyo ba na-experience? Siya pala yun. Oh, ganyan. No? Ito yung narinig ko noon. Yan nga, ngayon mo lang nabasa. Amen. Okay, so ituloy natin. So alam niya na may papakilala niya ang kanyang Panginoon sa araw na yon, no? Sa pamamagitan ng kanyang lingkod, sa pamamagitan ng propetang ito. And that I have done all these things at thy word. Sabi ni Prophet
Elijah, na ginagawa ko ito ayon sa iyong ipinag-utos. Okay, ang sabi dyan, okay. Wala na yan. So, he did not dare pray in this manner before he repaired the altar of the Lord which had been broken down. Kasi sa verse number 30, makikita natin na yung altar, and Elijah said unto all the people, come near, come unto me. And all the people come near unto him, and he repaired the altar of the Lord that was broken down. Sinira kasi yung altar ng Panginoon eh. So kaya ang mga Israel noon ay walang nagaganap na prayer meeting. Bakit? Sira ang bahay-sambahan. Pinabayaan. Pinabayaan ng mga chosen people. Kaya ang talamak noon ay ang pinaniniwalaan na Diyos ay yung Diyos na sinasampalatayanan ng mga false prophet ni Baal, no, which is si Satanas, no, yung false teachings. Ito yung laganap. Bakit? Pag walang salita ng Diyos, talamak ang false teachings. At kung hindi pa may tatayo, may bibuild ang altar, walang gathering na mangyayari. Kaya napakahalaga ng isang lugar na pinagdadausan ng pagsamba, ng panalangin, pag-aaral ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi pagka wala, mananaig ang turo ng kaaway. Amen? So, ganun din sa buhay natin, sa panahon natin, pagka wala ang church service, anong gagawin natin? Madali lang magdutdut ng social media. Manunood ka ng mga preaching. Sabi ko nga, hindi lahat. Sa panahon natin, hindi nasip eh. May mga pangalang baptist ngayon, pero hindi baptist ang katuruan. Katuruan ng aral ng demonyo. So, na-mix na sa panahon natin. Na-compromise na. At marami nagsusulputang baptisan. Sabi ng Ilocano, bagtit. No? Hindi talaga baptist. At nakakalungkot, pag hindi pa tayo nananalangin, dumadami sila. Katulad ng mga false prophets ni Baal, ang dami nila eh. Ilan si Elijah? Isa lang. Wala siyang kasama. Kahirap yatang tindigan ang iyong pinaniniwalaang Diyos. Bakit ikaw, nag-iisa ka na lang, nagpapatuloy? Asa na sila? Asa na mga kasama mo? Kaya kung titingnan natin, majority, kung ang pagpipilian majority, mali na si Elijah eh. Mali na yung Diyos na kanyang tinatawagan. Bakit? Nag-iisa lang siya. At kung majority naman ang ating titingnan para sabihin totoo, majority ang false prophet. Marami sila. Maganda ang church nila. Organize sila. Magandang damit nila. Malaking offering nila. No? Si Elijah nag-iisa. Sino magbibigay? Wala eh. So ano nangyari? Tuloy natin. So he did not dare pray in this manner before the altar was repaired. No? So Elijah only began to pray when it was time to offer the evening sacrifice according to verse number 36. Diba sabi dito? And it came to pass at the time of the offering of the evening. So dito pa lang siya nakapag-ukol ng panalangin that Elijah the prophet came near and said, Lord God of Abraham, Isaac, and of Israel, let it be known this day that thou art God in Israel, that I am thy servant, and that I have done all these things at thy word. Na ginagawa niya ito kahit mag-isa na lang siya, no? So yun ang tama. Kung ito'y ginagawa niya, no? Hindi man nakararami, kahit nag-iisa ka na nga lang, sabi ng ating binasa, nagpapatuloy siya. Bakit? Tama ang kanyang sinusundan, yung salita ng Panginoon at thy word. Amen? Amen. Kaya kung walang Biblia talaga, hindi tayo makasasamba ng tama. Hindi tayo
pagbigay ng tama. Bakit? Kung awit, maraming awitin eh. Kahit makamundo yan eh, basta awit. No? No, ng awitin eh. Hindi natin talaga nasasala eh. Kaya nga naglagay tayo ng mga sa music ministry na pag mag-special number kayo, i-check nyo kung yan ba ay Kristiyano talaga ang nag-compose yan. No? O mixed multitude, mixed Christian. No? Naniniwala kasi tayo na there is a specific Christian na galing talaga sa Panginoon. Amen? Amen. So, maging sa church ng Panginoon, there is a specific lineage ng church. Hindi siya mixed churches. Hindi tayo naniniwala sa ano tawag dito? Open non-denominational congregation. Hindi tayo namimili kahit anong relihiyon ka, basta welcome ka. No? So ating iniingatan, lalo na ang pag-awit. Dahil sa pag-awit, nakakapasok na rin ang mundo eh. So, nawawala na yung essence ng tinuro sa atin na mga Baptist hymnal. Bakit? Kasi yan na yung mga awitin na pinagpala. Doon sa ating inaawit, kung mapapansin nyo, may doktrina eh. May aral na ang Diyos Anak, Diyos Espiritu, at Diyos Ama. Nakikita nyo Trinity? May doktrina eh. Kagaya ng to God be the glory. Ando na tayo lumapit sa Ama, sa Anak, no? Espiritu. So may doktrina. Kung masuri kayo sa inyong pinakikinggang awitin. Kaya pag may umaawit dyan na binabanggit ang pangalan ni Jesus, nag-amen dapat tayo. Amen? Amen. Amen. Bakit? Kasi ang pinararangalan doon ng ating Panginoon. So therefore, John says in his first letter, doon sa book of John, chapter 3:22, and whatsoever we ask, we receive of Him, because we keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight. Tama ba? John 3:22? Okay. So, sa aking pagtatapos, maiksi lang po ito. So, number 1, it was a specific prayer. Number 2, Elijah's prayer had the right motive. And number 3, Elijah's prayer was founded on the absolute certainty of being heard. Bakit? Dahil alam niya na ginagawa niya kung ano yung sinabi ng Panginoon. No? At mahirap humingi doon sa magulang natin na alam mong palagi mong sinusuway, palagi mong sinasagot, palagi mong hindi ginagalang ang magulang mo. Mahirap humingi, di ba? Mahirap lumapit. Ako, baka hindi ako bigyan ni mama, ni papa, kasi ako'y nagsasasagot nung ako ay tinatanong, di ba? Pero kung alam mong ikaw ay sumusunod, hindi mahirap eh. No? Maglalambing ka pa eh. Pa, ma, gusto kong kumain ng ganito eh. Makakabili ka ba? Kahit nasa bahay pa lang ang magulang mo, sasabihin, oo, bibilang kita. Layo ng tindahan. Amen. Bakit? Kasi masipag ka, mabait kang bata. Amen. Kaming magulang, hindi namin tinitingnan na mahirap. Ang gusto namin, mapasaya kayo. Amen. Sana all. No? Kaya tayong mga mananampalataya, dapat ganon din. Hindi mahirap mag-pray. Alam, mahirap lang mag-pray pag hindi ka sumusunod. Amen. Bakit? Ikaw mismo, alam mo, hindi ka didinggin eh. No? Bakit nga naman mananalangin ka? No? So, pero ang hamon ng ating binasa ngayong hapon, no? Kung tayo nakapagpe-pray na maiksi, dagdagan natin para medyo humaba. Amen? Amen. Bakit? Kasi prayer is power. So, tayong lahat ay tumayo, tayo ay mananalangin. Salamat sa buhay ni Elijah. So, bagaman na si Elijah ay may attitude of yung kanyang patience, no? Maiksi. Yung kanyang temper. Ganun pa man, ay itinama pa rin ng Lord ang kanyang puso, no? So that he can continue to serve and to follow the Lord. So tayo pong lahat ay manalangin.
Dakilang Diyos, maraming salamat po ngayong hapon at minsan pa nakita namin ng kahalagahan ng panalangin, lalo na po sa halimbawa ng buhay ni Prophet Elijah na mahirap panindigan, mahirap magpatuloy kung ikaw ay nag-iisa na lang, Panginoon. But thank you, Lord, for encouraging us na kung darating ang panahon, parang ang tingin namin, kami na lang ang nagtatapat, kami na lang ang nagagamit. Huwag po kami manghinawa, Panginoon, as long that we are followed thy word, Panginoon. At salamat po, Panginoon, sa mga halimbawang ito na hamon sa buhay ni Prophet Elijah to challenge the false prophets, to show that there is one God, true God, and powerful God. At salamat po, Panginoon, na aming nakilala ang tunay at buhay na Diyos na aming tinatawagan. But most of all, salamat, Panginoon, sa opportunity na kami makalapit by prayer, Panginoon. At wag po namin sayangin ang mga panahon na may pagkakataong kaming lumapit sa inyong panan. Hindi lang sa mga panahon na kami nangangailangan, hindi lang po sa mga panahon na kami nabibigatan, sa mga panahon na kami nalulungkot, mas higit sa mga panahon na kami maluwag, na kami makapanalangin, maitiklop ang aming mga tuhod upang pasalamatan ka, Panginoon. Not only on Sundays, not only on Wednesdays, Friday, but every day in our lives, to show and to honor you sa pamamagitan ng aming panalangin, Panginoon. Marami pa kayong haharaping hamon sa buhay, Lord. At hindi namin kakayanin kung wala kayo, Panginoon. That's why prayer is essentials. Prayer is important in our lives. Lalo na po sa mga panahon na napapabayaan na namin ang aming mga sarili sa panalangin, Panginoon. Na ipaprioritize na namin ang mga bagay na hindi mahalaga. Teach us, Lord. Teach us, Lord, to number our days with wisdom, Panginoon. Na makita po namin na sa araw-araw ng aming buhay ay tuloy ang hamon, tuloy ang pakikibaka. We need the Lord in our lives. We need a prayer. We need the Bible. We need the church. We need the fellowship. We need the brethren. Habang lahat na kayo ko nakapikit, kung ang iyong panalangin